Kaya makikita nyo sa Biblia, di ba? Kasalanan na ang tamad. Isa sa mga greatest sins ay tamad. Yung pagiging jealous. O kaya yung pagiging kung ano-ano. Ang dami. I-ano nyo lang, i-search nyo lang kung ano yung mga greatest sins. Ang focus ng pagsasalita ko ngayon ay tungkol sa mga taong tamad. It doesn't matter if it's gonna hurt you or whatever. Dahil the words of God is very sharp. Kung minsan talagang nakakasakit, nakakamatay. But that's the truth. Kaya nga nagginip sa akin yung truth sa langit, di ba, na sumabog. And then after that, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ano bang ibig sabihin nun? Now I know. Those are the signs talaga na kailangan ko na talang magsalita about the truth. Di ba? Hindi katulad ng mga iba na nagpipreach na maalumanay sila magsalita. No. Because God, pag siya ay nagalit, pag siya ay talagang gustong gumising sa inyo, binibigyan kayo talaga ng sakuna, lahat ng kung ano-anong mga, yung mga kailangan niyang para magising. Ako nga mismo, kailangan magpanaginip pa siya. Kailangan pa talagang magising ako. Kailangan pa talagang I have to go through hell bago ako talaga magising. Diba? Kinuha niya ng lahat sa akin. Because why? Because I was giving everything. I was supposed to be giving His words. Pero nung ginawa ko, mas ibinigay ko lahat ko anong meron ako, pinaghirapan ko. Oh, anong nangyari? Ako na malimos. Ako nawalan. And He doesn't want that to happen again. Dahil lang nangyari niya. Kung ano yung mga naibibigay ko, whatever, sabi ko, nagbibigay naman ako . Sabi niya, hindi mo ba alam kung ano yung mga salitang binigay ko sa'yo? Ay, nakalimutan ko . And then now, bago huli ang lahat, kailangan i-focus ko na talaga kung ano yung mga sinabi niya sa akin. And those are the ones. Kasi akala ko at that time, sabi ko, hindi. Mas maganda yung ipapakita ko talaga na tumutulong ako, nagbibigay ako ng pera, whatever. But, can I really save the world? Can I really save everybody? Mas marami yung hindi nabigyan. Kaya ano ngayon ang feeling ng mga iba? Natural negative. Natural magagalit sila. Ngayon isisisi ngayon sa akin, bakit namatay ang anak nila? Is that really right? No. Mas maganda na ipaiwati ko sa inyo na eto, God is here. God is there. He lives in you. Kayo yung mga sinasabi nila kung gusto nyong kung gusto nyo na ang Lord ay nasa inyo, whatever, o kaya gusto ninyo na ang Lord ay talagang, ang dami pa silang pasikot-sikot. God is within you. Nasa Biblia yan. Because God is Spirit. Hanggat nandyan ka at hanggat gumagalaw ka, because God is life. God is there in you. Huwag mo siyang hanapin nandyan, kausapin mo lang. Diba? Ako kinakausap ko siya kahit nagdadrive ako. Kahit anong ginagawa ko, kinakausap ko siya na parang nandyan lang siya sa loob ko. Because I know He's there. Parang kuminsan nga, Diyos ko, kuminsan siguro pag nagdadrive ako tapos biglang nag-stoplight, tapos biglang may nakakita sa akin, nagsasalita ako, siguro akala nila ako yung nababaliw. But no, I'm talking to God. I'm listening kung ano yung kailangan kong malisten dyan as motivationals na narinig ko sa YouTube or whatever. Naririnig ko kung ano yung mga salita niya or whatever din. Para at least ma-enlighten niya ako. Sabi ko, totoo nga naman pala kung ano yung sinabi niya sa akin. Diba? Based on the experiences. Based on my experiences. Based on the experiences of others. Nakikita ko, totoo. Lahat totoo. Kung ano nasa Biblia, lahat totoo. Lahat yan. Walang paltos. Wala. Walang pagbabago. Diba? God is within you. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta sa church para lang malaman na, oh, nandun ang Lord. No. Kung minsan, nandun lahat yung mga temptation. Nandun lahat yung mga hatred ng people. Pag galit sila sa iyo, titingnan ka na from foot to head dahil ka sa selos. Diba? Para bang sa pagtingin nila, i-judge ka na dun. Ganun din sa akin dati. Pupunta ako sa church para lang i-judge ang mga tao. The way I look. The way my career was. Dahil alam nila ako si Mystica. Alam nila ako anong pinaggagawa ko bilang Mystica. So pag nakita ako na nasa church, akala nila, I don't have the right to be there. Yun ang sinishare ko sa lahat. I was invited to several churches para magbigay ng motivational speaking. Para masabi nila na talagang ako nagbago na, whatever. And I did.
Kung ano yung mga experiences ko, kung ano yung napanaginipan ko, I was there in order to reveal kung ano yung mga testimonials. And up to now, I really have to do that too. It's not too late. Because that's what God wants me to do. My role ako. Bakit hanggang ngayon? Diba? Hindi ako tinatantanan kung ano man yung panaginip na yung pagkatapos all of a sudden, bang! Ginising niya ako ulit sa pamamagitan ng first, kailangan daw patawarin ko yung kapatid ko. Because alam niya, meron akong kinikinkim na galit. Because she has taken advantage of me. I don't have to elaborate. She knows it. God knows it. That's all that matters. Ang importante yung nabawasan yung bigat ng dibdib ko. Kasi, biro mo nga naman pag nagkataon na yung pala dadalhin ko sa aking kamatayan, sa aking hukay. Biro mo yun? It's a sin. Diba? Nasa kanya na rin yun if she wants to ask for forgiveness. Not directly to me, but God. Katuloy ginawa ko, not directly to her, but God. Na pinatawad ko siya. Alam ng Diyos yun. Coming from my heart. We will never see each other again, siguro. We may not even see each other again. Katulad nung nangyari sa anak ko. Hindi na kami nagkita after na umalis ako doon. Coming to United States. I've never seen him anymore. Pati yung apo ko na namatay din before he died. I've never seen him anymore. Oh. Meron pa akong 2 apo. I don't know. Would I still be able to see them? Yung tinutulungan ko ngayon na si Isley, I don't know. Kaya sabi ko sa kanya, anak, hanggat kaya ko pang tumulong, then do yours. Whatever you need to do. Hindi yung iasa mo lahat sa akin dahil darating ang panahon, mawawala ulit sa akin ang lahat. It's you know, it may be now, in the future, bukas, sa makalawa. Oh, di ba? Mawawalan na ako ng resources. Dahil mas gusto ng Diyos na ibibigay ko sa inyo ay talaga yung salita niya. And I'm still gonna be survived because I have faith. Nandyan yung faith ko. I always have faith. Kahit walang-wala na ako, biglang may darating. I don't know why. I don't know where it's coming from. Bigla na lang. It's either trabaho, it's either somebody, a stranger or whatever, na biglang dumating sa buhay ko. And then, there you go. Siya pala yung pinadala niya para ma-resolve ko ano yung problema ko. But all I can say is, hindi ako yung solution ng problemas nyo. Kayo ang magsusolve. Kung meron mang darating na tao para tumulong sa inyo, and that is because that's the reward. Dahil pag nakita niyan talagang you're really doing yourself, kung ano yung dapat yung gawin din, and then He's gonna give you a reward. He's gonna give you that person kung siya talaga yung pinili niya para tumulong sa inyo or whatever. But you have to help yourself as well. Kasi pag hindi niya nakikita na you're still helping yourself or whatever, dahil inasa nyo na lahat sa Facebook, inasa nyo na lahat and you're wasting your time on Facebook, kung ano man yung ano, para bang it's a gamble. Oh, biro mo, yung ilang araw kayo magantay, weeks, months, bago kayo makahit ng isang tao, isang tao or isang isang creator or whatever. You know, social media creator or whatever. Na makakita kung ano yung effort nyo, whatever, kayo ang nabigyan. Ito lang ginagawa ko, di ba? Oo nga, totoo, meron silang, meron ako mga ano dyan, mga anakis dyan na they've been there for a long time. Pero, anong ginawa nila? Nagbabase pa rin ako para masabi ko na certified ka. Magbabase pa rin ako ang naging achievements mo sa akin. Kasi kitang-kita sa mga resibo. Di ba? Kung ilang beses kita nabigyan, meaning to say, talagang you had proven na talagang you've done something. Kasi nandun yung mga rewards eh. Parang trophies yun eh. Di ba? Naka-alatag ang mga trophies yun eh. Which is yung mga receipts. Doon ako nagbabase. Kung ilang beses kita nabigyan, ibig sabihin, yun ang mga rewards mo. Ngayon, kung wala ka namang rewards, na kahit nandiyan ka na o whatever, dahil paminsan-minsan ka lang lumitaw, whatever, and then, ganoon din ang Lord. Kung paminsan-minsan ka lang mag-pray sa Kanya o kaya magpasalamat man lang sa Kanya, and then, it's not. Ako, every day, every minute, every moment, pag wala akong ginagawa, kahit nga may trabaho ako, diba? Kahit may trabaho ako, I'm still praying na sana, Lord, meron pang dumating na mga customers or whatever. Ganun yun eh.
Diba? Hindi porke binabayaran ka ng salary, you still want to make sure na kung nag-ask ka talaga ng blessings ng Lord para at least maging successful yung company. And then, of course, ibibigay niya yun. Hindi niya ako talaga, he didn't put me down. He didn't let me down. Kung ano yung mga prayers ko, binigay niya. Ngayon, kung ano man yung mga hindi pa niya naibibigay sa akin, na yung mga siguro sobrang it wasn't really meant na ibigay niya because he was trying to protect me. Hindi lahat ng mga bagay na you ask is being given. Hindi lahat ng mga tao na they come to me and ask and then it's been given. Dahil limited din yung resource ko. Ang Lord unlimited, pero pinipili pa rin niya kung sino ang pagbibigyan niya. Hindi lahat ng humihiling ang binibigyan niya. He has to make sure na yung humihiling ay talagang deserving. Ganun lang yun. Okay?